formal. Hindi pa sabi mo, may direct comparison between the souring of relations and the changing of law. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko, maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig. Itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, nagbago rin talaga. Now that you finished or that you have a preliminary report, ano po yung nakikita yung legislation or are you planning a resolution for the Senate of legislation? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa ICC. Yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Ito bang initial findings ng naging basis para pumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo mention ng Pangulo? Bongbong Marcos. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahalagang katotohanan. At hindi ko talaga matanggap, kaya kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari, kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman, mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, wala kayo pag-uusap pa rin yung Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Oo, wala. Matagal na yun. Oo. So, sa tingin mo yung nasama ng Pangulo yung pagkandak niya ng hearing sa Philippine Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan. Pagkat para sa akin, masyadong naging emosyonal, galit, taranta ang taong bayan. At nakita naman natin, naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpo-protesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at ma-analisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maaalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan,
Nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na, oo. Nakikita ko lang pag public events, oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao, ganun. Yes. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko, na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutuusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya. Kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mamayang Pilipino at dinadala sa deheg. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi, maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti, kahit papano. Sinasabi niyo parang nagalit yata sa iyo, President? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're a sister? Hindi kasi, nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Handain nila 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared na prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, na alanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako pinanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite, hindi ka lang Manila. Tacloban ang nabanggit pa. Nabanggit pa. Gano'n. Mali. O di... Tacloban? Ay, gano'n. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Nandito ako sa investigasyon. Parang naisang tabi na, nakatutok talaga ako dito para malaman kung ano pa. Ang panggit ng Panginoon sa inyo lahat. You take it as mukhang masama loob sa inyo. Yeah, okay lang. Walang problema. Kasi nga sabi ko, nakatutok naman ako dito. Hindi naman na eleksyon, kampanya, politika ang pinaka-importante. Nangingibabaw sa akin itong mga dagok sa ating kalayaan, sa ating soberanya. Hindi ko kaya to Talagang ipaglalaban ko yan Yung pag hindi yung hindi binanggit, pagkatapos sabi labing isa na lamang ang kanilang kandidato, wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Mas madali naman ganun, okay lang sa akin, walang problema. Ang sabi may nag-aangkol, hindi ko masyadong pinapansin kinakarir namin to Naduling-duling na nga kami kagabi Alam niyo, maganda naman yung libre, di ba? Yung malaya. So, mula sa pool, sinabi ko, independent ako. Pero yun nga, dun sa lawag, syempre, anak ko, nagmamaktol. Bakit hindi ako pupunta? Di pumunta ako, ganun. Tapos may mga kaibigan, pumupunta. Noong pa naman hindi naman ako present sa lahat ng lugar. Oo. Sa Carmen Davao, absent ako dun. Ayun. Tsaka sa Dumaguete yata, ewan ko, saan ko ba hindi masyadong pinuntahan.
Wala naman. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako. Parang simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Ay, former President Duterte, is it your conclusion as chairperson of the Foreign Relations Committee that what happened was extraordinary dimension? Hindi pa tayo maabot doon. Yung binasa ko 3 pa lang, preliminary finding pa lang to, na talagang walang obligasyon ang Pilipinas na i-aresto si dating Pangulo, na yung ating pamahalaan ang determinado na lumahok doon sa pag-aresto ni Presidente Duterte at ikatlo na nalabag ang ilang karapatan ni Presidente Duterte sa ilalim ng Saligang Batas ng Pilipinas. Tama, hindi totoong bigla, pinagplanuhan siya. Yun ang pinaka-conclusion. At tinitignan pa namin yung dates kung kailan nag-umpisa kasi walang kaliwanagan. At paiba-iba nga yung version. May lumabas nga na nagulat din ako yung March 12 lang yung DOJ kung bakit ganon. Tapos na ang lahat, saka lang pala natanggap ng DOJ. Kung sa yung Vice President para extraordinary dimension, makakita ko yung grounds for to consider that extraordinary. Wala pa kami dun Inaalam pa lang natin kasi nga preliminary pa lang to. Tinitignan ko pa lang dahil ang taas pala ng interest hindi ko akalain na ganun kadaming manunood. Ano ko lang po, ayun niyo bang panalo? Bakit kayo makakala sa administration at Oo nga, sabi nga suicide bomber nga daw ako lagi na pinagmamalaki yung kanilang activities. So why do this now? Because it's more important to me. May bagay na mas mahalaga sa politika. May bagay na mas mahalaga kaysa sa kampanya at panalo. Anong ibig sabihin ng senador na walang bansa? May kahulugan ba yun? There's the indication na mas malimbang ang mga Duterte sa Marcos Palagay ko, lampas-lampas na to sa Duterte at Marcos. Ang pinag-uusapan na dito, yung soberanya ng ating bansa. Mabigat na to Ibang usapan na to, kung ano-ano nang dagok ang nangyayari. Eto nga, yung mga EDCA sites, yung mga Typhoon missiles, yung sangkatutak na banggaan, kuno, dyan sa West Philippine Sea. Ano nang matitira sa atin? Pati yung mamamayan, dinadampot na lamang at naging probinsya na tayo ng dahig. compromise ang sovereignty ng bansa dun sa pag-alas o pag-surrender ng tulong sa ICC. Kasi sabi niya, under existing laws, yung mga aksada ng crimes against humanity ay pwede talaga i-recount sa ICC. And then, Pilipino hindi yung final kaso sa ICC. And then, wala kang ibang kaso dito sa Duterte. So, walang local court ang naagawan ng jurisdiction dun sa pag-surrender ng Duterte. Wala rito si Senate President Cheese, hindi ako makikipag-debate na wala siya. Yes, very clearly. Mas mahalaga kayo sa kampanya at manalo. So yung bigay na matalo, naisip ko yung gagawin ko sa ICRS. Hindi naman ako matatalo, may kandidato bang matatalo? Siyempre lahat ng kandidato naniniwalang mananalo. Mas maraming Pilipinong nakikinig sa katotohanan kaysa sa kabulastugan. Kaya naninindigan ako na kinakailangan ipaglaban at tayuan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama, ang batas ay dapat mangibabaw sa lahat. Object na, pag-iisip na na-affect na yung kandidatura nyo dahil sa Baliktad yata. Ramdam kong baliktad. Kasi maraming tao na hindi naman masasabing pro Duterte, hindi naman sasabihin na anti-Marcos, na nagalit sa pangyayari. Hindi ako nag-imbestiga para mangampanya, para sumikat. Labis-labis na nga yung sikat namin. Ang apelyido ko nakasintak part of your campaign strategy, campaign issue itong part Hindi naman ako nag-imbestiga para magpasikat or ma-endorso or maging bahagi ng ibang partido. Nag-imbestiga ako para
malaman kung ano talaga ang nangyari at kung talagang nasunod ang batas ng Pilipinas, kung talagang kaya natin tayuan ang ating soberanya at kalayaan. Yun nga, ang tinatanong ng lahat, sino daw kakasuhan? At yun pa ang inaalam natin. Kaya nga, maraming nagsasabi, bitin, dapat magka-second hearing. Sabi ko, basta na makaproduce tayo ng testigo. Kasi kung hindi naman malaman at makatotohanan, ano usapan natin. Maraming lihim. Ang maliwanag, malabo. Yun talaga, napakaliwanag sa lahat na ito. Maraming kinukuble, maraming pinagtatakpan, maraming hindi totoo, at marami tayong dapat siyasabi. Hindi ko alam. Tulad ninyo, alam ko lang ang report ko, at sa ngayon, hindi ko maliwanag talaga. Ang daming loose ends, ang daming butas, ang daming malabo. If you get witnesses, then what will... Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado. Pinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law. Pagkatapos nun, yung iba pa, maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig, iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun na, so, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga, dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin, at saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila, paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Well, nangihinayang ako, hindi lamang para sa pamilya namin, kundi para sa ating kasaysayan, no? Kasi nag-umpisa sa amin nung EDSA, pagkatapos noon, di ba, nakulong din si Presidente Era, si Presidente GMA, nahinto lang kay Presidente Duterte, eto na naman, naaresto na naman. Umpisa na naman ba natin itong siklo ng pagliliganti, ng balikan, kapag wala ka na sa kapangyarihan, babanatan. Parang ako'y naaawa sa Pilipinas. Kung ganito na lang tayo, paano pa tayo uunlad? Siyempre, oo. Pero ang dami ng problema talaga. Yung banatan mo sinasabi, hindi ba nagsimula yung banat galing sa dating presidente kasi started yung nasa timeline yung sinimula ng banatan maulong Bongbong. Tignan natin ang maigi kasi naaalala ko, andito ba yung kode ko? Meron rin kasi nag-umpisa yung kay VP Sara. Kasi nag-umpisa yung kay VP Sara noong July 2023. Hindi ako abogado ni VP pero tinitignan ko lang yung date, nandyan sa timeline. Can we please go to 5 July 2023? Ngayon, parang nag-umpisa, doon nag-umpisa sa July, nung umarap sa Kongreso. At yung confidential fund, dinibigdig, uminit ng September, October, ayun. At parang tulad ng sino mang ama, magalit na siguro si Presidente Duterte. At nung 28 January 2024, ayun na. Nagwawala na siya sa Davao. Matignan ninyo yung mga date na, kaya nga ako naglagay ng timeline, sabi nga nila, dapat yung timeline, yung mga legal lang. Pero hindi natin maiiwasan na may kinalaman to sa mga pangyayari dito sa Pilipinas.
Yung ating timeline ang magsasabi kung sino talaga ang nauna. Tulungan na lang ninyo ako na dagdagan pa to, i-fill in the blanks at buuhin. Yes. Yung nangyari sa dati Pangulong Roberto, yung simple pangyari din sa pamilya nyo na ma-ICC kayo, what's your not empower anymore? Kasi nangyari sa last Yun na nga ang sinasabi ko na nakakahiya itong nangyari. Apakalungkot natin bilang Pilipino para tayong failed state. Hindi naman siguro, andyan pa rin ang ating mga husgado, magagaling ang ating huwes at abogado. Bakit naman tayo nauwi sa ganito? At tulad ng sinabi mo, kung nangyari minsan, pwedeng maulit. you fear, you worry about that. Ang end din sa inyo, hindi na Pangulong. I think it's speculative. A fear is hard to express at this point. Pwede daw yung Congress i-cancel or suspend yung mga tax exemption or tax incentives na binibigay. Nakita ko nga maintang ulo nila kay Johnny. At ako, nararamdaman ko ang paglilimutok ng ating mga OFW. Ramdam na ramdam ko. Kaya nga, mahalaga itong pagsisiyasat para una, malaman natin kung karapat-dapat ba ang nangyari kay Presidente Duterte at kung sakali maiuwi pa ba natin yan. Ikalawa, kung ano ang magagawa natin para sa mga OFW natin na napipinsala o di kaya na paghahatulan doon sa ibang bansa. Pero yung paghihiganti na babanatan mo rin ng tax, ng yung mga travel tax na sinasabi at yung iba pang benepisyo, wala namang gano'n na, pambihira naman. Sila na nga nagbubuhay ng ekonomiya natin, sila pa ang uupakan natin. Hindi man yata tama yun. Well, naiintindihan ko sila to what extent na talagang gagawin nila, hindi ko alam. Pero malaking tulong sila sa ating ekonomiya. Sila talaga nagpapaluto ng napakaraming pamilya rito, lalo-lalo na sa Ilocos. Kaya alam na alam ko yan. Huwag naman. Walang ganyanan. Oo. Baka may tao yun. Hindi ko pa sure kasi nga nagbubog nga kami ng testigo. Kung sakali, agad-agad sasabihan ko kayo. Hindi ko nga alam kasi marami nga nagsasabi, nagalit, bakit nagkaganon. Abay, hindi ko naman sinasadya, hindi naman anti-administration. Inimbita ko nga, puro gobyerno. Halos wala ang testigo yung kabila. Kung hindi pa nag-video call si VP Sara, wala na yung kabila, sa totoo lang. Kaya yun nga, sana lumahok pa rin sila, sana bigyan pa tayo ng linaw at maisaayos natin ang mga datos at yung mga pangyayari. Oo, ang balita, di ba yung haka-haka, yung mga kapulisan to, si Senator Bato, Albayalde, di ba? Yung, Leonardo Danao, yung isa? Kalimutan ko. Hindi, 5 Leonardo Mata Danao. O tama, 5. And then Bato, oo. Ang alam ko, 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun, hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Isa pa yun nga ang isang dahilan na si Senator Bato nagpaabot na gusto rin niyang lumahok sa hearing at kung sakali may second hearing. Sabi ko, hindi pa sure. At abala ang lahat kung ito ang nangyari sa dating Pangulo, anong mangyayari sa mga kapulisan at sa pangkaraniwan tao kung madali sila ng iba't iba pang warrant. Kasi alam natin na hindi naman ito nag-iisa kundi tuloy-tuloy. Well, sinagot ko na rin yan. Naintindihan ko naman si
Senator Bongo, malapit na malapit siya sa ating Pangulo at matindi ang kanyang dinadamdam, ano? Pero para sa akin, sa hinaba ng panahon na nawala yung tatay ko sa ating bayan, nakikita ko na kailangan magsusuko. Dapat ipaglaban pa rin kahit ilang taon yan. Hindi namin nauwi yung tatay kong buhay. Sana ito naman matagumpay tayo maiuwi si Presidente Duterte. Well, para sa akin, at narinig ko si Presidente Duterte, tulad ng ama ko pareho nilang sinasabi, haharap ako sa anumang kaso at paglilitis sa Pilipinas. Pero kapag sa ibang bansa, hindi ko kakayanin yon. Kasi syempre, yung tatay ko, di ba, dinala rin sa US. Ayun. Sabi niya, ayoko. Dapat sa Pilipinas, iuwi niyo ako, haharapin ko yan. Ganun din ang sinasabi ni Presidente Duterte. Kaya daw niyang sagutin lahat yan, basta dito sa Pilipinas, sa husgadong Pilipino. Sasagutin daw niya at papayag siya malitis. Hindi ako yung abogado niya So, ang nagagawa lang ng Senado in aid of legislation, oversight, kung ginampanan ba ng lahat ng ahensya ang trabaho nila, lahat ng tungkulin ba, ang karapatang pangtao ba na ibigay, lahat yun. At kung kinakailangan, papaltan ba natin ang sistema ng ICC, Interpol, ng Philippine Transnational Crime at saka nung RA 9851, yung extradition treaty na pagkaluma-luma, sinulat pa ng tatay ko. Maraming batas kasi na palibot dyan. So, syempre, happy birthday. Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. 80 anyos na. Hindi, biro lang. Wala lang. Kasi di ba ako nagpasa nung bill na yun, kaya nagbibiro ako, pwede na pala ito. No. Wala. Sabi naman ng Presidente Duterte, huwag na kayo pupunta rito kung hindi rin yung balak ako samahan sa loob ng cell. Tama. May urgency talaga kasi alam nga natin, may second, may third warrant pa raw. Kaya kinakailangan mabunyag na lahat ng pagkakamali pag na kailanman maulit. At kung kinakailangan paltan yung polisiya, yung batas, tignan na natin at magkasundo tayo para maiwas to. Mahirap pa mag-conclude ng gano'n. Pero kayo na ang humatol. Sorry? Yung mga sinauna, yung timeline niya, ang aga nag-umpisa, di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan. Kasi napahaba yan. Kulang pa nga Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan Kasi, di ba, nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi mo ako nagbabago kailanman. At mula pa ng bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig Nung umpisa pa lamang ng eleksyon, nung October pa lang, sinabi ko na maging independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo, laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa Barnagulan. Hindi ko maalam na mauuwi sa
ano ba tawag dyan, sa pagtangay ng isang dating Pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kesa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Kasi dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-dami problema, bakit tayo napunta sa toxic politics ulit? Ang pinapagawa kayo ng baboy na napupunta sa ibang direksyon. Maling direksyon. Hindi panatag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag yun. Maraming hindi... Kalalabas lang ng World Happiness Index, di ba? Andun sa World Happiness Index, di ba? Na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang korupsyon, at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami doon tulad sa atin. Oo nga eh. May kopya no? I think you have copies. Yeah. You have the box. Okay. I think you have